lahat ay para bigyan tayo Tayo ng sa church ng Katanungan. so Happy Father's ginawa Day. ng Diyos yun. Nakikita Happy niyo Father's yung- Day sa inyong lahat. God bless you po. Sa inyong lahat. Pinangako ng Diyos, alisin niya yung kahinaan mo. Alisin niya yung lahat ng bagay sa buhay mo. Na hindi mo dati matanggihan, na hindi mo papaglabanan. Ngayon, dahil kay Kristo na dumating sa buhay mo, lahat ng bagay dito sa mundo ay mapapagtagumpayan. Tama ba? Hello? Amen. Okay lang ba kayo? Amen. Seryoso. Sabi niya, inalis niya ang ating kahinaan. Kung tumasik man ang laway ko sa inyo, inay siya, blessing. Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan at pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Pambira! Wow! Inalis niya ang ating kahinaan at pinagaling niya ang ating karamdaman. Isipin niya. At sabi, subalit inakala natin, tingnan niyo ha, yung akala mo. Subalit inakala natin, iyan ay parusa ng Diyos sa Kanya. O inakala natin ay iyan ay parusa sa Kanya. Yung kaya naranasan ng Diyos yan. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, no? Malinaw yan. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Paano natin binibigyan ng halaga ang Diyos sa buhay natin? Naiisip niyo ba yung ginawa ng Diyos para sa iyo? Ng Panginoong Kristo? Kaya nga yung alam nyo, every time na maririnig ko yung panalangin ni Alaysa na hindi nagbabago, every time na siya natatayo dito, ang laman lagi ng isip ng puso niya, ibigay siya ng lakas ng loob na maibahagi ang kaligtasan sa lahat ng tao. May binibitawan palagi siyang salita ng buong Pilipinas ay maligtas. Yes. Si Cecil, na nawawala na nga ng dating takot, ngayon ay mas lalong takot. Matapang na siya. Mas lalong takot na huwag na hindi magamit ang kanyang buhay sa Panginoon. Diba, inaalis ng Diyos ang takot. Dati, nawawalan na siya ng ano ngayon. Anong dahilan? Bakit na tayo nakakatayo? Anong dahilan? Bakit tayo nagkakaroon ng pag-asa ng kay Jesus Christ? So, sabi niya rito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya sa nasugatan siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Binugbog, tatanggapin niya yan. Tingnan niyo, ha? Sa bawat paglapat, tingnan niyo po. Sa bawat paglapat ng mga panghagupit sa ating Panginoong Kristo, tingnan niyo ha, sa bawat paglapat ang laman, ang katawan ng Panginoong Sus ay dala ng dala. Kaya nga sabi ng Bible, inilalarawan, ipinakikita ng Bible na hindi makilala ang Panginoong Sus. Bakit? Doon sa hirap na inabot ng kanyang katawan para sa iyo. Ganun din natin. Kadalasan maraming tao hindi pinapansin ang ginawa ni Jesus Christ. Parang naglalaro lang tayo. Para lang tayo binabaliwala natin. Ako, hindi ko na naisin na hindi pahalagahan ang ginawa ng Panginoon. Kung bakit tayo nagsishare na nagsishare, dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, naranasan mo ang pagpapatawad ng Diyos, dahil maranasan mo someday, ikaw iharap sa Diyos at tatanggapin mo yung ipinangako ng Diyos. Haharap ka sa Diyos na dahil pinaniwalaan mo at ginawa mo yung ginawa ng Panginoong Sus na kaya ka pupunta sa langit ay dahil pinaniwalaan mo yung ginawa ni Jesus Christ. At yung ginawa ni Jesus Christ na naranasan mo, sabihin mo rin sa mga kakilala mo, kaibigan. Ako po ay nagpipray para dito. Kami lahat nagpipray kung paano may mga isang tao na pupunta rin ito para kayo subaybayan. Binugbog ang Panginoong Sus, tingnan nyo. Hindi makilala ang Panginoong Sus.
Sa totoo lang, kaya nga sabi ng nilarawan dito, pinakita na kasi walang pangakit, walang makakilala niyo yung anyo ng Panginoong Sus. Kapag nakita mo yung anyo, yung tunay na anyo ng Panginoon, hindi na talaga ka makilala. Kita niyo yung likod niya, kung ilang hagupit ang tinanggap ng kanyang katawan. Okay to yun. Dito. At halos lumabas na ang kanyang buto sa likod. Yung bawat pagpatak, paglapat ng paghampas sa kanya dala ng dala. Para yung kasalanan inilagay ni Satanas sa buhay natin ay maging mapatawad at maging malaya tayo sa kasalanan. At tanggapin natin ang ibabagay na ang mga pinangako ng Diyos. Isipin ninyo, sabi niya doon, inalis niya ang ating mga kahinaan, siya binugbog. Isipin ninyo, binugbog siya. Kung ikaw kaya ang bugbugin dahil sa pagsishare mo kay Kristo na kayamanan mo. Di ba? Kung ikaw ang bugbugin, kung ikaw ang paparusahan dahil kay Kristo dahil sa pagsunod mo, kaya mo bang gawin mo? Pero ginawa ng Diyos ito, na sinasa katawan tao, nasaan yung tao. Para ano? Para alisin ang kahinaan mo. At dahil sabi niya dito, tingnan niyo po ako. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Gumaling tayo. Ano yung gumaling sa atin? Physical. O bakit narito nga si Ceci? Di ba naranasan mo kagalingan ng Hindi ko sinasabing bawal ang magpa-doktor. Hindi ko sinasabing bawal ang paggamot. Lagi natin titignan ang magagawa ng tao. Ang magagawa ng Diyos hindi kayang gawin ng tao.